Kamusta na kaya po mga kababayan? Ito pong si LRY, aka Small Boy, at ito pong si Alputera. Hanggang kailan po kaya kayo magpapakabulag dito po sa mga Duterte? Kita nyo naman, di ba mga kababayan, kahapon doon sa naganap na hearing ng Justice Committee patungkol po sa impeachment proceeding ni Sara Duterte, kita nyo naman po kung gaano kakurap ito pong si Sara Duterte. At marami na mga kababayan, ito balita ko lamang po marami na po sa mga DDZ tila nagbabago na yung pananaw, dahil may mga nakausap po tayo mga kababayan na ibang mga DDZ na sinasabi nila na tila parang nanabang sila kay Sara Duterte kasi hindi po masagot-sagot ng ayos yung mga matitinding aligasyon na ibinabato po sa kanya, lalo na mga kababayan, at kinumpirma ng AMLAC yung sinasabi ni former Senator Trillanes na pagtanggap ng pera mga kababayan ni Sara Duterte galing po sa mga drug lord, galing po dito kay Sammy Uy. Di po ba mga kababayan yung mga transaction mismong kinumpirma ng AMLAC? So ngayon, eto ang tanong ko kaya LRY, aka Small Boy, at saka dito kay Alputera, hanggang kailan kayo maniniwala sa mga Duterte? Hindi na nga masagot ni Sara Duterte yung kanyang posibleng pananagutan. Di po ba? At yung atraso niya sa mamamayang Pilipino. Kita nyo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, sa pangalawang pagkakataon, malakas ang pananampalataya natin na mai-impeach po talaga yan. Kahit ano ang gawin ni Vice President Sara Duterte, mai-impeach at mai-impeach po yan, lalo na at napakatitibay na po mga kababayan ng mga ebidensya na talagang itinuturo na bukod sa kurap po siya mga kababayan, talagang protector din pala ng mga drug lord. So ngayon, uulitin ko, tanong ko dito mga kababayan kay LRY, aka Small Boy, at dito kay Alputera, hanggang kailan kayo magpapakatanga sa mga Duterte? Di ba, biruin nyo si LRY, aka Small Boy, habang dumidikit-dikit yan sa First Family, palihim na tinutulungan ang mga Duterte mga kababayan. Pero ngayon na lumabas na mga kababayan yung katotohanan, sana mag-isip-isip ito pong si LRY, aka Small Boy, at saka itong si Alputera, kung tutulungan pa ba nila itong mga Duterte mga kababayan. Kasi biruin nyo po mismong unti-unti nang lumalabas, mismong AMLAC na ang nagsasabi na may suspicious transaction ito pong si Vice President Sara Duterte. Di po ba yun? Hindi niya masagot ng diretsuhan. Kasi nga mga kababayan, totoo yung mga aligasyon ni former Senator Trillanes, at talagang lumabas nga mga kababayan na talagang etong si Sara Duterte hindi po pala basta politiko lamang po ito. Ito po mga kababayan ay masasabi po natin bilyonarya pala. Di po ba biruin nyo sa kanilang sinasabi na ang pamumuhay daw ng mga Duterte normal lang. Ang pamumuhay daw ng mga Duterte simple lang. Di po ba wala daw idinagdag ni isang poste sa bahay? Pero kita nyo kay Sara Duterte pa lang yun bilyon na mga kababayan ang talagang ill-gotten wealth, tagong yaman, ika nga. So ngayon, kung mapapansin nyo, ang isa rin mga kababayan na matinding kasinungalingan na sinabi ni Vice President Sara Duterte, yung inilathala niya sa kanyang salin. Doon sa latest salin po niya na 88 million lamang po yung kanyang total asset. Pero lumabas naman mga kababayan sa mga bank record po niya na talagang bilyones pala ang pera mga kababayan nito pong si Sara Duterte. So ngayon, kay Small Boy, kay LRY, kay Small Boy, at kay Alputera, sana mag-isip-isip na rin kayo. Tularan nyo yung ibang mga financer ng kampo ng mga Duterte na unti-unti nang umaayaw, naghihigpit na ng sinturon sa mga Duterte. Kasi nga, mga kababayan, dahil sa mga ginagawang pag-iwas ni Sara Duterte, di ba natalakay natin noong nakaraan, yung revelasyon ni Ramon Tulfo, na tila yung mga financer ng mga grupo mga kababayan na sumusuporta kay Sara Duterte, tila naghigpit na ng sinturon. At sinaraduhan na nga daw ang gripo mga kababayan ng pagpipinas o pagpapunded dito sa grupo ng mga Duterte. Kasi nga mga kababayan, nadidismaya na sa mga pinaggagawang aksyon ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, eto na. So bago sagutin ni Sara Duterte mga kababayan, o saglip na sagutin yung mga matitinding aligasyon sa kanya, ano po ba yung nabasa nating balita kahapon? So ayon po dito sa Abante, eto daw pong si VP Sara, aalis daw po mga kababayan ng bansa. At sabi pa nga dito,
aalis ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte sa Huwebes, Abril 23. Dapat ngayong araw mga kababayan. Diba? Dapat ngayong araw, aalis po si Vice President Sara Duterte para daw po sa mga biyahe niya sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. At sabi pa nga dito mga kababayan, nakakuha daw po ang abante ng kopya ng travel clearance ni Duterte na ini-issue daw po ng Office of the President na nagpapakitang lalabas siya ng bansa hanggang Mayo 15. So ngayon mga kababayan, nung lumabas po ang usaping ito, yung lumabas yung balita ng biglaang tila pagtakas ni BP Sara sa isyong kanyang kinakaharap, bigla po mga kababayang nagbago ang isip ni Sara Duterte at tila nagtampo sa Office of the President, nagtampo kay Mr. President. Bakit daw? So sabi po dito mga kababayan, sa DZMM Radio Patrol, sabi po dito, next time na lang daw. Sabi ni BP Sara mga kababayan. At sabi pa nga dito, tila nagtampo si Vice President Sara Duterte matapos magpadala ng liham sa Office of the President na nagpapasalamat sa umano'y last minute daw na pag-issue ng travel authority para daw po sa kanya at sinabing nagbago ang kanilang plano dahil sa kawalan ng katiyakan kung papayagan ang pag-alis. Ayon sa pahayag, magsusumiti sila ng panibagong request at hiniling na mas maagang maiproseso ang mga dokumento upang magkaroon daw po ng sapat na oras sa paghahanda sa biyahe. Biruin niyo mga kababayan ha, saglit na sagutin niya yung mga isyong ibinabato po sa kanya, ganito pa yung makikita ninyo na tila tumatakas sa mga pananagutan, tumatakas sa isyo na kanyang kinakaharap. At saka biruin nyo, napaka-entitled pa. Di ba magre-request ka na nga lang ng travel authority, napaka-importante mo pa. Napaka-entitled mo pa. Biruin nyo mga kababayan, sabi niya dito, next time na lang daw. Kasi daw mga kababayan, nung nag-confirm daw itong Office of the President, last in a minute na daw po, bago pa daw po nag-issue ng travel authority. Kaya next time na lang daw, dahil ang gagawin nila, magpapasa sila ng panibagong request para daw po mas mapaghandaan nila yung paglabas ni Sara Duterte at paglalakwat siya sa iba't ibang mga bansa pa. Ganyan po ba mga kababayan yung gusto nyo maging presidente sa darating na 2028? Na kung saan mga kababayan, pagka may matinding kinakaharap na isyo dito po sa ating bansa, ang gagawin, aalis ng Pilipinas, magpapalamig, magpapasarap buhay sa ibang bansa. Bago pagtapos ng isyo at malamig, babalik ng Pilipinas, maninira sa gobyerno, pagsawa na naman sa isyo at nagbabackfire sa kanya, aalis na naman ang Pilipinas. Di po ba? Gusto nyo ba ng presidente na susunod na demanding? Tamad. At napaka-inefficient mga kababayan. Siyempre kahit sino matinong Pilipino ayaw ng ganyan. Di po ba?